ng tatay, pareho ng nanay. Ha? So ano sila? Talagang full-blooded brother and sister sila. Ngayon si Amnon ang unang lalaking anak ni David. Ha? Unang lalaking anak ni David. Iba si Amnon, ang kanyang tatay ay si David, pero iba ang kanyang nanay. Second wife ni David yan. Ha? In other words, si Amnon, si Absalom at saka si Tamar, half-brother and half-sister. Ha? So yan muna yung tatlong character dito na sa chapter 13. Okay, in the course of time, ibig sabihin, yung chapter 12 and chapter 13, merong gap yan na years. In the course of time, si Amnon, son of David, fell in love with Tamar. So, Tamar, ibig sabihin, hindi sila nagka-inlaban. Si Amnon lang, sa ibang version nito, si Amnon lang attracted to Tamar kasi magandang babae. British siya. Diba? So, the beautiful sister of Absalom, diba? Son of David. Okay. Amnon became obsessed with his sister Tamar and he made himself ill. Diba? So, obsessed. Ano ibig sabihin mo? It was Nabaliw. parang nababaliw siya, di ba? Sa kagandahan, no? Yeah. Ang problema, she was a virgin. And it seems impossible for him to do anything to her. Ang ibig sabihin kasi, noong unang panahon, ang babae, pag ikaw ay virgin, iba yung damit mo. At saka hindi mo siya pwedeng lapitan alone. Alone. Dapat may kasama. So yun ang problema ngayon ni Amnon, hindi siya makaporma. Diba? Although half sister niya. She was a virgin and it seems impossible for him to do anything to her. Okay, number 3. Now Amnon, meron siyang advisor. Ang pangalan ay Jonadab, son of Shimea. David's brother. Third pinaka-tatlo sa matandang brother ni David. So si Amnon at saka si Jonadab magpinsan. Bale? Ganun ba nun? Magpinsan. Oo. Ngayon si Jonadab bali pamangkin niya, pamangkin ni David. Okay? So Jonadab was very shrewd man. Sabihin medyo crafty. Crafty. Oo. Or smart street siya. Ibig sabihin. He asked Amnon, Tuso siya. why do you, the king's son, ay tandaan nyo si Amnon, siya yung susunod in line of the king. Heir apparent. Heir siya. Kasi siya yung pinakamatanda. Siya yung pinakamatandang lalaki. So why do you, the king's son, look so haggard morning after morning? Won't you tell me? So napuna ni Jonadab, palagi siyang siguro yung kanyang mata malalim or namamayat kasi kakaisip. Obsessed talaga. Hindi makarelate si Claro sa ganyan. Hindi rin ako makarelate. Paano yung hindi ka matulog, di ba? Kakaisip, sobrang ganda, no? At saka alam naman ni Amnon, half-sister niya. Hindi pwede talaga. Hindi pwede. So Amnon said to him, I'm in love with Tamar, my brother Absalom's sisters. Pag sinabing in love, di ba, Loy? There are three classes of in love. Merong erotic, di ba? Ano yung agape. Yun yung Eros at ano to? Yan na si Carol. Okay, let's welcome Carol. Sis Carol. Hi, Carol. Video lang daw muna siya. Okay, video lang daw siya. Sige. I'm in love with Tamar, my brother Absalom's sister. Ito ang gawin mo.
Sabi niya. Sabi ni Jonadab, go to bed and pretend to be ill. Kunyari may sakit ka. When your father comes to see you, si David, say to him, kasi hindi makakahindi, king si David no? I would like my sister Tamar to come and give me something to eat. Siya'y mag-aalaga sa akin, in other words, di ba? Let her prepare the food in my sight so I may watch her and then eat it from her hand. Okay? So anong scheme? Kunyari, Anong scheme? Para makalapit si para makalapit si Amnon kay Tamar, para magsasakit. Pretend to be sick. Oh, may sakit. oh. Para siya ang mag-alaga, ha? At ang mag-uutos si David. Okay. So Ammon lay down and prayed to be ill. When the king came to see him, Amnon said to him, I would like my sister Tamar to come and make some special bread in my sight so I may eat from her hand. Imagine niyo nag-pretend si Amnon na may sakit. No? So talagang siguro, ewan ko kung paano niya ginawa. And then David sent word to Tamar at the palace. Go to the house of your brother Amnon and prepare some food. So si Tamar pala pumunta doon sa bahay. Akala ko kasi pumunta pala sa bahay ni Amnon and prepare some food for him. So Tamar went to the house of her brother Amnon, who was lying down. She took some dough, kneaded it, naggawa siya ng bread in his sight and bake it. Siguro habang piniprepare, tinitingnan ni Amnon. Then she took the pan and served him the bread, but he refused to eat. Okay, send everyone out here. Oo, Inalabas. Pag ibig sabihin na gusto niyang palapitin na para kumain, sobrang lapit na kumbaga pwede na niyang gawin yung kanyang masamang balak. So send everyone out of here, Amnon said. So everyone left him. Then Amnon said to Tamar, bring the food here into my bedroom so I may eat from your hand. And Tamar took the bread and she had prepared and brought it to her brother Amnon in his bedroom. But when she took it to him to eat, he grabbed her and said, come to bed with me, my sister. Verse 12, no, my brother, she said to him, don't force me. Such a thing should not be done in Israel. Don't do this wicked thing. What about me? What could I get? Where could I get rid of my disgrace? What about you? You would be like one of the wicked fools in Israel. Please speak to the king. He will not keep me from being married to you. But he refused to listen to her, and since he was stronger than he raped her. Okay. So in other words, sinabi rito, yung scheme nga ni Amnon. Tingnan niyo rito Teka, nasaan na yun? 10. Then Amnon said to Tamar, bring the food in so I may eat from your hand. Di ba? Susubuan niya si Amnon sa pamamagitan ng kanyang kamay. Di ba? Yun na yun. Meron ng sabihin, meron ng contact. Di ba? And Tamar took the bread and knocked out. And then, eto na, come to bed with me, my sister. Yan sabi ni Amnon. Kasi sa noon, yung law ng Moses sa Leviticus, bawal talaga yung mga half-sister, half-brother, bawal talagang ikasal yon. Bawal talaga yon. No, my brother said to him, don't force me. Such a thing should not be done in Israel. Don't do this wicked thing. Sabi niya, paano naman ako? 19 niyo si Tamar, paano ako? Yung lalaki, wala guys. How about me? Where could I get rid of my disgrace? Ma? And what about you? You will be like one of the wicked fools in Israel. Please speak to the king. He will not keep me from being married to you. Kami niya, kausapin mo tatay mo. But he refused to listen to her. And since he was stronger, and then
he raped her. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, ano to eh, for mature audience lang to. Diba? And for adults only. Diba? Okay. 15 to 18, Brother Claro, pakibasa and paki-explain mo. Okay. All right. 15. Then Amnon hated her with intense hatred. In fact, he hated her more than he had loved her. Amnon said to her, "Get up and get out." "No," she said to him. "Sending me away would be a greater wrong than what you have already done to me." But he refused to listen to her. He called his personal servant and said, "Get this woman out of here and bolt the door after her." So his servant put her out and bolted the door after her. She was wearing a richly ornamented robe, for this was the kind of garment the virgin daughters of the king wore. Okay. Ano yung ano, Brother Claro, ano yung sabihin nito? Bakit biglang hinate ni Amnon si ano? All right. Okay. I would say that this part looks very innocent while we are reading it, but then there's so much in depth if we have to look in between the words of what was written in here. We could see that immediately from love was turned into hate. These are two opposing things. These are two opposing feelings, if I have to say so. So in other words, I will say I believe that Amnon is not really in love with Tamar. What I see in here is that there's this opposing issue between love and lust. In other words, si okay, I'm going to use some some words that kaming mga lalaki ginagamit namin, no? I don't know how to say it in something that's lighter. Anyway, it's for adults only, itong pinag-uusapan natin. In other words, I'm gonna say it, okay? L na L itong si Amnon kay Tamar. So as I said a while ago, there's this, it's between lust and love na misconstrue ni Amnon na mahal niya si Tamar, yun pala, he is just lusting for her. That's how I say this. Because why? After he raped her, bakit biglang nawala yung love niya? That is not love. We can see this definition of love doon sa, what's this? 1 Corinthians 13. Yeah. Love. Usually we find this sa mga Valentine cards. Ang daming quotations doon that they get it from 1 Corinthians 30. Love is kind, love is patient. Ganon, no? Against lust, if love is patient, lust is just exactly the opposite. It requires immediate action. If you lust for someone, gagawin mo na kaagad yung gusto mong gawin. That is lust, which is exactly opposite sa love. Asan ang patience doon? See? Dapat, if you're really in love with someone, hihintayin mo hanggang sa magkasundo kayo at hanggang sa ikasal kayo. We're talking here of sex. We're talking here of going to bed because exactly yan ang gustong mangyari ni Amnon kay nagawin nila ni Tamar. Ayaw ni Tamar sa kanya. I don't know why they call it Tamar.
pronouncing it American way, pero sa mga Middle East parang tayo malakas yung accent ng vowel, a, e, i, o, u, tamar. Ganyan kung magsalita ang mga yon. So I would say that since ayaw ni Tamar, si Amnon lang ang may gusto sa kanyang makipag-sex, rinape niya. So I would say again, let's get back to what I'm trying to point out in here, that it's not love that Amnon is feeling towards his half-sister, but lust. That's how I view this. Okay. Thank you, Brother Claro. Meron Perhaps pa? yeah, Meron pa? perhaps we say that we get confused sometimes when we say love at first sight. Are we really very certain of that there's such thing as love at first sight, or is it lust at first sight? We all went through into this in our what would I say, teenage years. This is when we start to feel all these things, and I know that even without further explanation, you know what I am trying to say in here. It's quite difficult for me to go into a more extended discussion. I just wish we are all men in here, Mike. Joey, pag tayo lang tatlang mag-uusap, aha! Yeah, I will make I dagdag. would say again, ano to, baka mapunta pa sa usapan sa mga loob ng sinehan, mga bomba movies. Remember before in the 60s, yan. Ganon yun. Yun ang mga pumasok sa isip Teka ko. muna, teka muna, Tama, Mike, I will make dagdag. Tama yan. Tama ka. taga MPRCP ako, tama na yan. Can I make dagdag? Yeah, teka muna, Joey. Yeah, dagdag lang. Sige. I'll ano lang. Yeah, I'll just- kasi yung si Amnon, pagkatapos niya ilabas yung desire niya, galit na yung pumalit eh. Galit na eh. Hindi siya, baga sa alam niya mali eh. Mali yung ginawa niya. Kaya instead na nag-enjoy siya doon, na ilabas niya na yung feeling niya, yung desire niya doon kay Tamar, hatred yung pumalit sa kanya. Na, alam mo yun, kasi iba yung love talaga, diba? Kagaya yung sinabi ni Brother Claro. Pag mahal mo talaga, iba. Ito hindi eh. Meron siyang pinorse niya kasi si Tamar, ni-rape niya yun eh. Kaya yung nalabas niya yung desire niya, medyo iba na yung, wala na, nailabas niya na yung desire niya as a man. Wala na. Kasi nagawa niya na yung gusto niya mangyari kay Tamar eh. So, ibig sabihin, yung love niya, hindi talaga totoo. Kaya inis at galit yung pumasok sa puso niya ngayon. Kaya dito dito sa verse, sabi ni Tamar, sending me away would be a greater wrong than what you have done. Sabi niya, mali. Kung pinapaalisin mo ako dito, hindi mo tatanggapin yung ginawa mo pananagutan yung ginawa mo sa akin. Lalong mali. Kasi once na maging mabalitaan si Tamar, hindi na virgin, siya ni-rape, wala na siya magiging asawa eh. Doon sa culture nila. Wala na magkakagusto kay Tamar. Kaya siya naging solitude do sa bahay ni Absalom. So yun, kaya sending her away lalong magiging malaking pagkakamali ang ginawa ni Amnon. So yun. Pagkasani sa akin kasi yung desire niya, kasi iba yung desire ni Amnon. It's lust. Meron siyang pagnanasa kay Tamar matagal na. Sabi ko nga sa inyo, diba, when a woman is pretty or beautiful, may curse talaga yan eh. Kaya ito na naman, binanggit na naman dito, it's a pretty and beautiful. Kaya ito, may napahamak na naman si Tamar. Kasi because he is a beautiful lady, diba? So yun, yung nailabas na ngayon yung desire niya, ni Amnon sa kanya, nawala na lahat yun. So yun lang ang natin. Kasi as a man, kasi si Amnon, iba yung desire niya eh. Pag a worldly desire. Yun lang po.
Okay, thank Ewan you. ko kung yun ang gusto sabihin ni Claro. Tama yun. Okay. I'm just confused lang dito. Yung sinabi ni Temar, sending me away Yeah. would be greater wrong than what you have already done to me. Masama Yes. yung mas masama yung paalisin mo ako, Yeah. mas masama ayon kaysa doon sa ginawa mo sa akin, Yes, sir. sabi Yeah. niya. Kasi tandaan natin, nasa bahay siya ni Amnon. Doon. Yeah, Amnon, yes. Nasa bahay siya ni Amnon. Pinadala siya ni David Pinadala siya ni David. para alagaan. So, ano guys, kayong mga babae, what do you think of this? Ba't biglang naging hatred? Biglang nag-shift. From love, no? Then, sabi ni Taymar, teka muna, bakit mo ako papaalisin? Pag pinaalis mo ako, sabi niya, mas masahol pa yan sa ginawa mo sa akin. Di ba? Parang ganon. Parang discarded Yeah. siya. Ano kaya yun? Yung sa akin yun, bakit galit yung umano? Kasi ando na yung na-realize na ni Amnon, Amnon. mali yung kanyang ginawa. Andun yung guilt na talagang guilt or yung pagsisisi or pero hindi talaga yung walang repentance talaga. Pero yung mali ito, patay ako sa tatay ko, parang gano'n, patay ako sa mga kapatid ko, ganyan. Parang umalis ka na rito, parang kasi tayo gano'n eh. Pag meron tayong ginawang mali, ayaw nating may trace, di ba? Yung parang nakita mo yung pagkakamaling ginawa mo. So, pinaalis mo para para mawala yung pagkakamali o yung guilt mo. Parang ganun yung naano ko kay Mark, yeah. ni Amnon. Di ba? Parang sabi ko, grabe tong sa Amnon, no? Ito naman yung sinabi niya na mas malaking pagkakamali pa to. Kasi all throughout, kung makita ninyo, napaka-knowledgeable ni Mark. yung makikita mo yung courage niya at saka mabuting anak na sumunod sa magulang, sumunod kay David, pumunta ron. At pinagluto at talagang inalagaan siya. Yung ano pa yung bakit mo gagawin ng masama? Isang taong napakabait sa'yo, di ba? At saka isa pa, kapatid niya yan eh. Di ba? Half sister niya yan. Parang, di ba sinabi niya kay Amnon na habang nag-no na siya, unang-una pa lang, sinabi ni Amnon talaga, di ba na, come to bed with me, my sister. Sabi niya, no, brother. No na kaagad, wag, di ba? Tapos, diniin pa niya, my brother. Magkapatid tayo. Sinabihan pa niya, don't force me. Di ba? Don't force me. And don't do this wicked. Sinabi pa niya, wicked tong gagawin mo. And it should not be done in Israel. At paano naman ako, di ba? Paano ko tong disgrace na to sa akin? At sa iyo, ikaw yung pinaka masamang tao, mangyayari sa iyo, pinaka masamang tao ko sa Israel. So, makiusap ka na lang sa king, kay David. Kung paano na pwedeng tayo ang magsama or to marry, although hindi talaga pwede yon, di ba? At alam din ni Amnon yon. So he refused to listen to her kasi nga, eto na yung sabi nga ni Claro kanina, hindi na mapigilin yung kanyang desire. Di ba? Kaya nung makaraos na siya, nakita niya ang ginawa niya at yung consequences na pwedeng mangyari, pinaalis na niya kaagad si Tamar. Tamar. Yeah. Okay. Let's Nagre-raise po ng hand si si Ate Mona tsaka si Ate Carol. Okay. Carol? Yeah. Hello. Carol. Good evening. Oo. All of the above na
na sinabi ninyo from Brother Claro down sa inyo, Sis Loy, at saka si Sis Mona, tama lahat. Pero yung feeling na naramdaman ni Amnon was hatred for himself. He hated what he did. And ang tingin niya ngayon kay Tamar, parang siya yung evil that na inantay siya. Parang gano'n. Oo. So yung galit niya, galit niya talaga sa sarili niya. Kaya inano niya, parang in a way, sinipa niya in a way, tingin ko eh. Yeah. So para makaano, yun lang yung aking idadagdag. At saka meron sa Exodus, di ba, yung yung paying yung sa bride price, yung parang pwede mo i-compensate eh. Pwede mo i-compensate kung yung pwede mo i-compensate yung babae sa ginawa mo, di ba? Parang pwede namang yung mag-sorry ka or whatever. Ang daming pwedeng kung talagang nagsisi siya, na-realize siya, nagkamali siya, pwede siya magsisi, pero hindi siya nagsisi eh. Parang Wala. niyang alisin yung trace ng pagkakamali niya. Okay. Maganda Pero yung sinabi ni Ma'am Karen. Loy, kapatid niya yan eh. Hindi naman niya sweetheart yan. At saka, Correct. Israel, Bawal yan eh. unang-una, kailangan, mas maganda yung treatment niya kay Tamar, kasi Israelite yun eh. Tapos relative pa niya, hindi lang relative, sister pa niya. Di ba? May question ako, Ma'am Loy. Anong Yes. penalty doon sa rape? Death yata, di ba, Mike? Yes. Anong penalty ni Amnon kung mapapatunayan ng rape siya? Death yun. Death, di ba? Death ang Death. alam ko. Kaya walang ginawa si David dito eh. Wala. Okay. Natin, mamaya. Wala siyang ginawa. Sige, tuloy natin ha. I'm just curious talaga ng Lord. Kasi, tingnan nyo ha, tama yung sabi ni Carol, okay, get out, di ba? Sending me away will be a greater wrong than what you have done to me. Anong gusto ni Tamar doon? Panagutan? Panagutan. Pakasalan siya. Pananagutan. Panagutan. Patay sila, pareho. At tinan mo, ulitin ko muna, but he refused to listen to her. He called his personal servant and said, "Get this woman out of my sight." And bolt the door after her. Pagkaalis niya, ikandado mo. There is something there eh. There is something there. Tama yung mga sinabi nyo, pero I'm just confused. So his servant put her out and bolted the door after her. She was wearing ornate robe, for this was the kind of garment the virgin daughters of the king wore. Diba? So hindi na siya virgin. Tingnan niyo yung loob ni Tamar, diba? Kasi lumalabas dito, he was in the house of the guy. Diba? Tapos paaalisin ka ng isang guy, servant, pag ganon, parang lumalabas dito sa basura siya. yun, pinapalabas na siya ang nag-first move kay Amnon. Nag-entice. Brother Mike, I have meron akong dagdag. Sorry. Nakakaano lang talaga. Kasi fast forward kasi si Tamar hindi naman nagpunta kay David para magsumbong eh. Kung babasahin natin, nagpunta siya kay Absalom doon sa kuya niya. Doon makikita natin meron ding something. Bakit hindi siya dumiretso sa tatay niya instead doon sa kapatid niya? Kung babasahin natin mamaya ulit. Kaya dito very interesting din. Si Ate Mona po nagre-raise ng hand. Mona.
Ako, feeling ko kasi, ano nga, di ba, as I've written here, sexual infatuation lang yan. So, yung desire lang niya for that person, kasi na-intrigue lang siya dahil is a virgin siya, at saka maganda, intrigue lang siya. Parang ano lang yan. Kumbaga sa aming mga babae, if I really wanted a bag na medyo expensive, tsaka rare, ganun. I wanted talagang, gusto ko siya, ganun. Tapos once na nabili ko na siya, after a day, ayoko na siya. Ganun lang din ang nangyari sa kanya. Although, syempre, medyo malayo yung pagka-metaphor or pagka-compare ko, no? Pero knowing this guy, parang yung character niya, Yeah. ano niya kasi yung parang i-enforce niya yung authority niya as the panganay. Parang ganun ang tingin ko sa kanya. Yes. So, Yeah. has to come with parang yung ano niya, yung macho ko, ganun. I can get Yeah. whatever I want, parang something like that. So once na possess na niya, wala na, ayoko na sa'yo, parang ganun. Tapos ngayon, ito namang you were saying si Tamar hindi nagsumbong sa tatay. Because nga tempted na siya, probably he's afraid of his father na she's supposed to be a princess na virgin na gano'n, parang gano'n din siguro or out of shame, parang gano'n, 'di ba? Kaya nga hindi naman din siya nagsumbong una kay Absalom, nakita lang siya na she was really crying and she was really in pain, 'di ba? Hindi naman siya nagsumbong tinanong siya. Yeah. O, 'di ba? Hindi rin siya, Yes. same thing, hindi rin siya nagsumbong sa tatay niya, parang ganon. Or probably he's trying to protect the family, baka mag-away yung mag-ama, parang ganon. We can never say, pero as I see it, si Tamar dito is protecting also the family probably. And at the same time, protecting herself. Kasi tainted na siya, di ba? Parang ganon. Kaya parang itong si Amnon, ayoko na sa'yo kasi natikman na kita Tapos na. Yes. Same thing with us. Sabi ko nga sa'yo, example nga Example nga kami lang. Ako, even sometimes ako personally, I crave for something. I crave for a pastry or ano. I crave for something. Once I've tasted it, ay ayoko na, parang gano'n. Okay na ako, gano'n. Tapos pag in-offer ulit sa akin, ay ayoko na yan, parang gano'n. Parang sabihin ko, ayoko na yan, mataming calories yan, gano'n. Parang gano'n. That's how I see it. Simple lang na, ano ba to? Simple na logical na pag-analyze. Parang gano'n lang. Simple lang. Kasi, that's how the story, evolve Kaya ang lesson kasi dito parang, ang lesson ko dito pagdating kay Absalom Hindi naman dito sa dalawang hindi naman, I won't call them mag-irog, magkapatid Kasi ang lesson for me sa whole story is, sabi ko, how to respond when we are wrong and when we see injustice, no, when people wrong us. Kasi si Absalom, naging, siya, di ba? Vengeance ang ano niya Di ba? Yeah. Pinapatay niya tong si Amnon na yung ganon. Parang ganon. That's the lesson I parang got from the story. Pero itong dalawang to, yun din. Parang ganon. Actually, si Tamar, walang kasalanan. Kasi, di ba nga, umaayaw sa rape Tapos at the same time, sumunod siya sa authority sa tatay niya kasi sinabi, "Oy, you take care of your brother." Parang ganon. Di ba yun ang sabi ng tatay? Yun. So, Pero victim. mali ang gawa ni Amnon. Yeah, victim lang si Mali. Tamar. So, I Yeah. see it. Okay. Sige. Hello, Can ikaw. I add? Sige. Okay, Beth. Medyo iba naman yung sa akin. Kasi nakita ko lang dito na yung the fact that Amnon hated her more than he loved her. What will make a man hate a woman that much? Siguro nung time na yon, kasi laging binabanggit dito love ni Amnon si Tamar. So nakita ko dito maybe nung ginawa yun ni Amnon kay Tamar, she wasn't reciprocal after all. And nakita yon ni Amnon kay Tamar. So that made Amnon hate Tamar kasi kahit na anong ginawa niya, whatever it is, hindi pa rin niya nakuha kung ano man yung attention from Tamar. So kaya siguro nakalagay dito na
kumbaga sobra na niyang hinate si Tamar. Ngayon yun namang yung sinasabi ni Tamar na parang bakit mo ko paalisin, ganun. Siguro, speculations lang. Siguro parang gusto naman niya panindigan ni Amnon sa harap ng tatay niya kung ano yung ginawa sa kanya para naman hindi si Tamar yung lumabas na nang-akit kay Amnon. Exactly. Yun. Yan lang po. Thank you. Ikaw. Ako naman yung sa sinabi ni Mike na bakit kailangan siyang i-push away at saka kinandado pa. Because at that time, ako sa akin si Tamar, gusto niyang i-patch up kasi malaking gulo to sa pamilya. 'Di ba? Yung parang ngayon nakita yung sabi ko sa inyo, 'di ba? Ayaw na ni Absalom na realize na tapos na eh. Tapos na ayoko na sa iyo, parang pero si Tamar andyan siya na wag lalong magkakagulo, ganyan. So nagsusumamo talaga siya. Sa nakita ko to, nagsusumamo talaga. Kaya kailangan i-push siya. Tapos at kailangan ikandado kasi baka magpumilit na naman pumasok. 'Di ba? Ayaw na talaga ni Amnon. Tapos na yung kanyang pagnanasa kay Tamar. At si Tamar Patay. naman talagang after that, 'di ba? Mamaya makita na talagang siya, hindi siya tumigil sa kaiiyak, nag-wail siya, hindi siya tahimik na umuwi lang kay Absalom. Talagang nagsaklot pa siya, whatever, na hindi siya tumahimik. Anong babae si Tamar kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, godly siya. Princess siya. Princess siya. At saka alam niya yung mga mosaic laws, 10 commandments, alam niya kung ano yung pwedeng mangyari sa kanilang dalawang magkapatid na pwede siyang papatay. Okay, let's move on Okay. So, ang ginawa niya, she was wearing an ornate robe. Yan yung nang tinatawag pag ikaw ay virgin. For this was the kind of garment the virgin daughters of the king wore. Tamar put ashes on her head and tore the ornate robe she was wearing. Kasi hindi na nga siya virgin. She put her hands on her head and went away weeping aloud as she went. 20. Her brother Absalom said to her, "Has the Ammon your brother been with you? Be quiet for now." Tandaan nyo na, be quiet For now. for now. Yan si Absalom. Kung tayo yon, kung kapatid ko yung pupuntahan ko agad yon. Pero Absalom, hindi. Don't take this thing. Be quiet. He's your brother. Complicated niya. Tama yung sabi nila. It's a family. Di ba? Yun nga yung sinabi ni God kay David. Because of what you have done, the sword will not depart from your family. From your house. Yeah. Diba? Don't take these things to heart. Wag mong ang hirap din para sa babae, di ba? Guys. And Tamar kasi nung unang panahon, ang mababa ang tingin ng mga sa kababaihan. Yes. Mababa talaga. You have ang trabaho mo lang, pag pwede ka nang mag-asawa ka at mag-anak. That's it. Walang karir. And Tamar lived in her brother Absalom's house, a desolate woman. Ano sa Tagalog yung desolate? Parang Ano yung bigat yun. Oo. Desperate. Kalahin mo, walang gagawin yung kapatid mo. Relax ka lang dyan. At yung tatay. At saka yung Buong tatay. family walang ginawa. So, Diba? anong feeling nyo? A desolate woman. Diba? And when King David, when King David heard all this, he was furious. Galit. And Absalom never said a word to Amnon. Either Either good or bad. But he hated Ammon because he has disgraced his sister Tamar. So what do you think yung attitude ni Absalom?
What do you think? Dangerous, ano? Diba? Kasi brother, panganay nga Yeah. kasi si Amnon. Yan. Panganay yun. Hindi siya Next to nag-ano. go to be a thing. Diba? Sister, parang gano'n. Sister, relax. Huwag kang magsumbong. Diba? Don't take these things to heart. Masyado naman mabigat yun. Diba? Kaya doon siya, inano siya nung kanyang si Absalom, kinuha niya yung sister niya. Pero eventually, iba pala yung nasa isip ni Absalom. Ikaw, Lloyd. Kasi yung desolate tayo. Parang, yun yung parang Impressed. deserted. Wala kang kakausapin na tao, deserted of people, di ba? Parang emptiness, yung mag-isa ka lang. Wala kang kasi yung hiya na rin kasi siya, hindi siya pwedeng makipag-usap. Nagmukmok? Pwedeng, Is it the hindi right pwedeng word? lumabas. Sumukmok. Hindi siya pwedeng lumabas kasi nga sobrang kahihiyan. Kaya naging desolate talaga yung niya, parang nag-depress talaga siya. Kawawa sa akin na kay Tamar ang talino na tao, ang bait-bait, godly pa siya, pero yun pa rin ang nangyari sa kanya, di ba? Okay. Then, 2 years later, 2 taon ang makalipas, diba? Within that 2 years, life goes on. Walang Walang ginawa si David. walang ginawa si David. May ginawa ba si David? Wala. 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 Di ba? Ano? Hindi. Wala, di ba? Di ba? Wala. Tahimik lahat. Nahimik lang. Di ba? Si David required Ano siya ba ang dapat niyang gagawin? to do something for her daughter. What Di is ba? Princess yun expected? No, but we're taking it as per what the Bible is saying. They did nothing. So, okay, they did nothing. Wala. So, anong problema natin? Wala. Amen, Wala silang amen. ginawa. Galit So, we go nga on. sila. Galit lang. Galit lang. And di ba yung as a king, obligated siya to uphold the laws of Israel. As a father, kailangan may gawin din siya to act on the behalf ng anak niya. Di ba? Pero Kasi wala siyang ginawa. Sa rin Wala niya. nga Kasi ginawa. Ma'am Loy, tingin ko, Ano kaya ang tingin ko dapat wala. niyang ginawa? Wala na rin siyang moral response. Baga sana wala na siyang moral na pagsabihan kasi because of Bathsheba Oo, dahil Yeah. di ba? Di Iba ba? pa to rin. Kung ano man ang ginawa ng mga anak niya, balik sa mga ginawa niya yon. Kasi Yes. hindi siya naging magandang example sa mga Yeah. anak niya. Di ba? Alam naman natin kung anong dapat gawin. Yung obsession niya kay Bathsheba, ginawa ni Amnon yung obsession niya kay Tamar. Di ba? Yung scheme niya, pagkukonnive niya kung anong gagawin kay Uriah. Yeah. Oo. Ganun din di ba may scheme din na ginawa si Amnon para malure si Tamar sa bed niya. Tama. Oo, ganun din ang ginawa niya kay Bathsheba noon, di ba? Talagang inano niya na pumunta rin sa kanya, di ba? So bumalik lahat yung mga pinagagawa niya. Yung kasi yung example na kinalakihan ng mga anak niya. Di ba? Pati yung yung kay kay Absalom, yung scheme niya naman kay Amnon, ganun din ang ginawa ni David kay Uriah. Okay. Kaya nga guys, kaya nga di ba sinabi ko sa inyo yung 2 Timothy 3:16. Kaya pag nag-aaral tayo ng verse by verse study ng Bible, iba. Kasi, di ba, all scriptures inspired by God so that it correct us when we are wrong and teaches us to do what is right. Kaya ako tinatanong, walang ginawa si David. Meron bang dapat gawin? Meron. Di ba? When we're in the situation, dapat may gawin tayo. Hindi man lamang niya Oo. pinagsabihan yung anak niya. Di ba? That's the point. Di ba? 2 years later, when Absalom's sheep shearers were at Baal,
Hazor, near the border of Ephraim. He invited all the king's sons to come there. Okay. Absalom went to the king, said, your servant has had shearers come. Will the king and his attendant please join me? Okay. 25. No, my son, the king replied, all of us should not go. We would only be a burden to you. Although Absalom urged him, he still refused to go, but he gave his blessing. Hindi nga sumama si David, pero David. binigyan niya yung blessing. Yun naman ang gusto naman, yun naman ang scheme talaga ni Absalom. Ayaw niya talagang pasamahin si David. Then Absalom said, if not, please let my brother Amnon come with us. The king asked him, why should he go with you? So, kinabahan na rin si David. Bakit gusto mo sumama si Amnon? Kasi matagal na hindi nagkakasama-sama tong mga kapatid na to. 2 years. 2 years, di ba? But Absalom urged him. Magaling din sa magsalita itong si Absalom kasi magaling siya sa words niya. So pinabayaan naman yun. He sent with him Amnon and the rest of the king's son. Okay. Absalom ordered this man, listen, when Amnon is in his high spirit from drinking wine, and I say to you, strike Amnon down, then kill him. Don't be afraid. Haven't I given you this order? Be strong and brave. So Absalom's men did to Amnon what Absalom had ordered. Then all the king's sons got up, mounted their mules, and fled. Lahat, takot, walang tumulong kay Amnon. Diba? So while they're on their way to report to David, Absalom has struck down all the king's sons, none what of them is left. The king stood up, tore his clothes, and lay down the ground, and all his attendants stood by with their clothes and torn. Bakit ginawa ni David yon? Matay yung kanyang anak eh. Di ba? Hindi sinabi, yung may fake news, Mike. Oo, may fake news. Fake news. O, di ba sinabi na lahat ng anak mo namatay. Di ba? Meron kayong naalala na sa Old Testament na ganito rin nangyari. Lahat ng anak mo namatay. Pero ito, fake news, di ba? Isipin mo yung kung kaya sinabi sa'yo, lahat anak mo namatay. Di ba, yung anguish mo, I'm sure si David dito, yung parang down na down. Pero yung pala, fake news. Okay. The king stood up, tore his clothes, and lay down the ground, and all his attendants stood by with their clothes torn. Jonadab, son of Jimenea. Sino to? Yung kanina? Yung kanina, yung nanggatong. Kapatid. David's brother said, Nagsulsol. my lord should not think that they killed all the princes, only Amnon is dead. Okay? This has been Absalom express intention ever since the day of, alam kasi ni ni Jonadab ever, the day Ammon raped her sister Tamar. My lord, the king should not be concerned about the report and that all the king's sons are dead. Only Amnon is dead. So, ano ibig sabihin? Si Jonadab, alam niya na si Absalom babawi. Diba? Ito yun. Diba? Meanwhile, Absalom has fled. Malis na. Though the man standing watch looked up and saw many people on the road west of him, coming down the side of the hill, the watchman went and told the king, I see men in the direction of Horonaim on the sides of the hill. Jonadab said to the king, see, the king's son had come. It has happened just as your servant said. So, alam, hindi pala totoo. As he finished speaking, the king's son came in, wailing loudly. The king too and all his attendants wept very bitterly. Absalom fled and went to Talmai, son of Ammihud, the king of Geshur. Bakit doon siya pumunta? Si Absalom sa Geshur. Nandun yung lolo niya. But King David mourned many days for his son. After Absalom fled and went to Geshur, he stayed there 3 years.
3 taon. And King David longed to go to Absalom, for he was concerned concerning Amnon's death. So ano ang ginawa ni Absalom? Pareho din yung ginawa ni David. Si David, hindi siya ang pumatay kay ano yun? Kay Uriah. Uriah. Di ba? Inutos lang niya saan? Sa kanyang tao. In the same manner, si Absalom, hindi rin siya yung Matay, no? pumatay. Inutos din niya. Kung paano Ah, pwedeng Kung mamatay. paano. These things, guys, di ba? The sins of the father are being committed by the sons. Kaya yung ano rito, kaya nga yung sinabi ni God, Asan ka? the swords will not Leave Depart. depart from your house. depart from your house. Ang bigat nung ano, guys, ang bigat nung nangyari kay David, yung consequences niya, no? Yung kanyang consequences talagang exactly yun yung sinabi ni God, exactly yung mangyayari. Meron pang mangyayari dun sa kanyang wife, di ba? Sinabi na yun sa verse sa chapter 12, oh, at ito ay yung pag-aaralan natin. Yun yung pag-aaralan natin, yung consequences na sinabi na ni God kung anong mangyayari. Kanyang kasalanan. Si David na yan, ha? The man after God's Okay. own heart. So ito, guys, kaya ganito yung pagkakadetalye ng chapter 13. Di ba, may sinasabi tayo. Merong part dito na descriptive lang. Merong part dito na prescriptive. Sinasabi lang, nilalahad ng writer ang nangyari, hindi ibig sabihin gagayahin mo. Ha? Kaya minsan nagtataka yung mga ibang mga hindi mature, mga ano ganyan. Bakit ganyan? May rape, may patayan, may ganyan. Bakit nandyan nakasulat? Because it's descriptive. It describes really what happened. That's the truth. Nangyari Pero, kasi talaga. hindi mo Dapat gagayahin. gayahin. Di ba? Yan naman yung maganda niyan. Sa inspired by breath by the Holy Spirit, itong Bible. Diba? Everything is there. Diba? For correction, diba? For edification, para to live as, ano sabi sa 2 Timothy, so that we can live righteously. Hindi natin gagayahin yung hindi tama, gayahin natin yung tama. Kaya yan nakasulat. Guys, pag nagtanong kayo, bakit ganyan yung Old Testament? Punong-puno ng bloodshed. Di ba? Para malaman natin yung si David, siya yung ginagamit ni God. Di ba? Ginagamit ni God. Pero at the same time, marami din siyang marami din siyang kapalpakan, di ba, sa buhay na kagaya natin, ginagamit tayo ng Panginoon, and yet, we stumble. Di ba? Sino pa ang gagamitin? There is none righteous, no not one. Di ba? Lahat tayo makasalanan. So, yan. Chapter 13 tayo. Hanggang dyan lang muna tayo. So, we can, Carol, okay ka lang? si Carol. Carol? Si Carol lang. Carol, okay ka lang? Hello, iba mo muna. Ay, picture taking muna daw tayo. Picture. Picture daw. Mel, picture daw. Si Mona talaga. Maricel. Maricel?
May props. Ay, sorry. Narcy, Mel, Ay, Rubes, so, Yankee, nag-CR ka. Carol. Kahit malaki yan, ha? Daga, hindi ka masyadong makita. It's okay. Wait lang. Nandiyan naman yung pangalan ko. Okay na. Sige, ha? Okay, 1. Larcy, wala ka, ha? 1, 2, 3. One more. Ay, okay na? Teka, meron pang prop si ano. Ang dami naman yan. Para kang si ano, para kang si Pastor ano yan? Joby Soriano. Joby Soriano. Okay, 1, 2, Ayaw nyo nun, masaya nga eh. 2, 3. Okay. Sige. Okay. Hindi natin narinig. Rose, anong masasabi mo sa ating tamaritis? Actually po, Tita Loy, when I was reading it kanina, medyo na-darkan ako. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko, bakit una may rape, tapos half. Tapos I couldn't understand at first. Sabi ko, bakit may description na brother of ganito? Yung pala half-sibling sila. So sa akin lang, well, yung kaninang hindi masabi ni Brother Claro, yung L, na normally ginagamit na word, talagang dangerous siya eh. Kasi, di ba syempre, sorry, may saying kasi po, di ba na pagbawal, mas masarap gawin or mas, parang kunyari, with, parang sinabi ni Ms. Mona kanina, with food, pag mas sweet, mas masarap kainin, pero mas masarap na ang pinaka-ano ko lang po dito, awang-awa po ako kay Tamar. Kasi po, parang sinunod lang niya si King David na pumunta, pinakain pa niya supposedly, naloko siya, tapos pinalayas pa siya. Tapos pagpunta pa niya sa brother niya, hindi rin siya masyado pinansin. Kumbaga parang kinover up pa. E tayo po, syempre, when we go to someone, we would seek sana the support. So ako rin, parang buti na lang si Tamar didn't do anything bad to herself, considering na para siyang pinabayaan. So ako po, I would like na if, kunyari, yung life na natin po ngayon, na when somebody also approaches us, wag rin tayo yung, okay lang yan. Kasi sometimes, yung mga tao, they cannot really relate, not unless they experienced it. Yung kunyari problema, kunyari, like mental health, if you have not experienced sadness or great anxiety, you wouldn't really understand it. So ako, ang take ko lang po dito, if somebody approaches you, parang be mindful din of the things you say, kasi it can make or break din the person. Yun lang po. Thank you, Rose. Rubes, ikaw. Carol? 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 Wala si Caro eh. Carol? Is she okay? Okay ka lang ba, Carol? Naman itong telepono na to. Ha? Carol, may kasama ka dyan? Wala? Wala siyang kasama. pasok. Oo, thank you. Bakit ano yung cellphone ko? Ay, tinatawagan kita. Wala. Carol, anong gusto mo pag-pray namin sa iyo? Nasa CR po ang kanina. Hindi, narinig ko yung pagpasok mo. Ate Loy, parang may kausap siya dun sa room. Sige. Apo. Parang may pumasok eh. Natawagan na kita. Ruby? Ate Loy, si Rubes daw mamaya kasi nasa meeting pa. Sige. Ako muna. Ako. Okay. Oo.
If follow, may additional lang ako doon sa sinabi ni Yvette kanina, which I totally agree, no? Walang, hindi na reciprocate yung act na ginawa ni Amnon, no? Ang isa pang view ko doon, kaya siya nagalit si ano, kasi siguro ano, nasagasaan yung pride niya. Kasi nga, hindi reciprocal yung ano yung nangyari, no? So, parang as the eldest son of David, parang yung pride niya, parang ano, parang nasagasaan yung pride niya. Kaya ganun siya kagalit, no? Yun ang take ko. So, I'm just making an additional info doon sa sinabi ni Yvette kanina, which I agree with her. Sino pa? Dito. Asawa niya. Si Melot hindi makakasama, hindi makaka-join. Nagpa-endoscopy at colonoscopy kasi si Carlito, si Carlet. Kasi pag-pray kasi hindi rin maganda yung resulta. Okay. Sino pa? Yeah. Hindi tayo yung gusto lang magsalita kasi we will have our prayer mamaya. We pray for our country and then we pray Yeah. for But, people sick. Yeah. Ma'am Loy, Yeah. may question lang ako nung kay Amnon. Yung ni-request niya kay David, si Tamar ang mag-serve sa kanya, bakit di nagtaka si David? Marami naman slave dun sa palace. Ba't kailangan pa si Tamar ang mag-serve sa kanya? Brother. Kasi doon lang sabi meron na siyang masamang intention doon kay Tamar. No? Dito makikita mo rin kung gaano ka-spoiled yung mga anak ni David sa kanya na hindi niya pinapagalitan. Wala talagang accountability. Walang discipline. Walang discipline talaga yung mga anak niya. Hindi niya kung ano yung gusto nung prince, itong si Amnon, pinagbibigyan niya, di ba? Spoiled brats. Talagang walang malasakit. May malasakit pero hindi siya yung ganun ka firm ba sa disiplina. Yun lang yung nakita ko dito. Saka dito, Ma'am Loy, yung tinanong ni Absalom kay King David, pasamahin si Amnon, di ba nag-question na siya ron eh. Nagkaroon na siya ng inkling na nagduda, bakit si Amnon pa? Nagduda talaga siya, di ba, doon sa nabasa natin? Yeah. Kaya Pero lang, it happened pa rin. hindi pa rin niya kung ano yung gusto ng mga anak niya, yung sinusunod niya. Para tayo. Parang tayo, di ba? Lalayo pa tayo. Ganun din naman mga... Lalayo po. Lalayo pa tayo. Mas lalo Guilty pa no? Tama. Pag apo, lalo na. Guilty. Ako nga sabi, sit lang ako. Oh, di ba? Guilty. Sit, mommy, sit. Oh, sit naman ako. Sino pa? Who wants to Ako na, Kuya Mike. Yeah, sige. Dito lang gusto ko lang mag-focus doon kay Tamar kasi parang very common pa rin siya today. Yung bang you felt used, betrayed, tapos silence, 'di ba? Nangyayari, it's very very common pa rin nowadays, 'di ba? Na ganun yung especially doon sa mga persons na survivors of abuse. Makikita natin dito that Tamar did nothing wrong. She was even loyal, kind, tapos masunurin sa kanyang ama. Yet, she was violated by someone na she should have been safe with considering na kapatid niya yon. And tapos na namang, when she cried out,
parang no one stood for her talaga. Yung father niya, who is the king, nagalit nga pero naging passive naman, walang ginawa. Yung brother naman niya, sinabihan siya to be quiet. And talagang kumbaga wala talagang nagpakita ng suporta talaga sa kanya. So she was grieving all by herself during that time. So pag maano natin 'yon, mare-relate natin 'yon to present time dun sa mga tao na kumbaga who have been through something traumatic, nag-e-expect ng protection pero instead na maprotektahan, pinatahimik sila, ganon. And those who's been seeking justice but it never came. So kung yung feeling ko kaya din ito napapag-aralan natin ngayon na nandiyan sa Bible because God wants us to know that He sees everything, na hindi niya nai-ignore. If Tamar's story mattered to Him, even our own story mattered to Christ. So even if parang hindi validated yung nangyari kay Tamar by her own family, please know that God will always know your pain and will always be there for us. So yun lang yung assurance na nakuha ko from Tamar's story, na whatever it is, God will always see. God will always see it. And kung wala man tumulong sa iyo, He will always be there. Sabi nga, God will never leave you nor forsake you. So yun lang yung naging ending inspiring nung story ni Tamar sa akin. Yan, thank Amen. you. Amen. Okay, thank you. Well said. Tama nga naman. Walang tumulong. Pero Brother Mike, during their time, iba yung culture nila, di ba? Kaya iba yung Sa panahon. Pero ganun pa man, di ba? Yeah. We learn lessons, di ba, from this. Diba? Although it is in the Old Testament, still we learn lesson from this. Provided for her and used for descendants to carry. Kuya Mike, may nabasa ako. Yeah, sige. Sabi nga, God is faithful to His people and His plan to save. No matter how crazy the world is even now, His plan is not being threatened. God did not forget or abandon Tamar in the abuse and mistreatment she received. He provided for her and used her descendants to carry out His plan of salvation for all people. So yun, kaya nga nung sinabi din ni Yvette, agree ako din sa sinabi niya na hindi naman talaga pababayaan ni God lahat yung mga nakakaranas ng ganyan. And then, commercial lang sa mga single fan. Kasi yun nga, parang yung sa mga ganyang kaso ng rape, parang noon parang naririnig ko. Medyo siya, may pagkapiloso po. Pero sabi nga daw, pagka may na mangre-rape sa'yo, huwag ka nang manlaban. Kasi the more No, enjoy. the more ka manlaban ka, baka mapatay ka pa. So, na lang, ipagkatiwala mo na lang sa Lord. Meron kasing philosopher sabi niya, daw, enjoy mo na lang. Hindi ka, buhay ka pa. So yun, parang gano'n na lang. Ikaw talaga, Maricel. Hindi pwede. Pag hindi pogi, wag na lang. Napailing si Ate Mon. Ate nga, Okay. Tatanungin yata ni Ate Mon, depende kung pogi. Kung ano Kaya yung nga. tsura. Diba? Pag pogi, okay. Pag hindi, Commercial lang kasi Away. seryoso masyado eh. Di ba Sis Maricel? Oo. si nagre-raise ng hand, si Robs. Robs Cow. Sa akin po yung nakita ko po dito, i-continue ko lang po yung last week po natin na napag-aralan about the Holy Spirit po. Kasi di ba po yung
yung mga nangyayaring series ng pangyayari, this is parang sa akin, parang reinforcement po na talagang pagka may nagawa kang kasalanan kay God, hindi po pwedeng hindi ka mag-suffer ng consequences kahit patawarin ka and you ask forgiveness from God. So parang nakita ko, ano po to, continuation ng consequences ng mga nagawang kasalanan ni King David kay God. Sa akin, yun po yung sinasabi nila, yung warning ni God kay King David na talagang magiging magulo yung pamilya niya na at magkakaroon ng consequences po talaga yung mga nagawa niyang pagkakamali. And true enough po, ito po yung mga para sa akin yung maliwanag at talagang pagpapatunay na nobody is exempted sa consequences when you did something wrong or nakasala ka kay God. Yung consequences natin madadala, hindi lang tayo yung magsasuffer, pati yung mga loved ones and yung family and whoever it is na mahalaga sa buhay natin, magsasuffer sila. So ito po yung parang pinapakita na talagang kahit si King David, the man after his own heart, blessed by God, anointed by God, he is not exempted with the consequences of his sins. And tatanong ko lang din po, kasi since hindi ko po last week na natanong, kasi nawala na po ako, na mahina yung signal. Tatanong ko po, kasi di ba sinabi po na na yung sins ng mga ancestors natin, o katulad ni King David, minsan 3 generations, 7 generations yung naglalast ng kumbaga parang consequences ng mga sins natin. What if kung paano po yung pwedeng gawin ng mga later generations na kumbaga sa parang Passover, makalampas o lampasan sila ng kumbaga, hindi ko po alam kung tatawagin ko ba siyang punishment o consequence dun sa kasalanan ng mga naging ancestors ninyo or ng kapamilya ninyo, ng bloodline ninyo, para ma-save naman kahit papaano. Kasi syempre wala namang pong ding alam yung mga later on generation na nagawa ng mga forefathers nila, ng mga paano pa po yung pwede nilang gawin, and ano po yung dapat gawin para mapatawad sila and malampasan sila or ma-pardon na hindi naman sila mag-carry na or maputol nila. Is there such a way na pwedeng maputol yung curse o yung consequences na nagawa ng mga ancestors o ng forefathers? Kasi po ako, I will ko lang po yung personal story ng pamilya namin. I will confess, ito yung hindi ko na po sugarcoat yung mga kasi I need advice. Yung family namin sa mother side is Velez yung apelyido, so Spanish yung lineage doon sa mother side. Ang pinaka great grandfather po namin was a fraile, Sebastian Velez, and siya yung pinaka pinagmulan ng Velez sa side namin. And siya po, fraile po siya, tapos anakan niya yung lola, pinaka great grandmother namin, si Lola Ana. Si Lola Ana, nagkaanak siya doon, nanggaling yung lolo ko, yung lola namin, tatay ng mom ko. So parang sabi ko, paano na yun? Kasi parang feeling ko nag-fall kami doon. And hindi lang kasi yun yung naging kasalanan, is ang nangyari, yung pinaka-grand namin, yung fraile, hindi lang si Lola Ana inanakan niya, pati yung dalawang kapatid niya. So nagkaanak siya at naging asawa niya yung magkakapatid, which is si Lola Ana and yung 2 sisters niya. So para hindi mag-escalate yung scandal, pinaghiwa-hiwalay sila magkakapatid. Isa pinadala ng Cebu, iba pinadala sa Quezon, and yung lola namin na naiwan doon sa lugar sa Bicol. Yun yung tapos doon nagmula yung family namin. So parang sabi ko, shucks, doon pa lang meron, parang pakiramdam ko medyo
hindi kami ligtas doon. So, palang pang ilang generation pa lang kami. Is there such a way, hindi naman po namin din ginusto yun and hindi namin din alam kung ano yung pwedeng magawa, pwede kong gawin na malampasan or kasi hindi na ako nagtataka nung nalaman ko yung history ng pamilya namin na kung bakit may merong recurrent na parang parati sa pamilya na prevalent sin or prevalent na nangyayari. This explained why. So, Robs, yun yung ano ko po. Robs, Yes po. teka muna. Sige, explain natin mabuti yan. Nang gagalaitin na si Mona. I-re-reinforce. Alam ko yung sagot. Alam ko Okay yung po. sagot. Alam ko Ganun yung na. sagot. Ruby, ganito, Okay po. ganito. Kung a-attend ka ng True Life Retreat, meron dong part na you will cut off yung curse ng family. Meron yun dun. Yes Yan, po, Tita cut it Mona. off. Oo, parang yun ba yun? Enough na ba yun? Or Yes, if you believe, okay. God will do it for you. You cut it off. Nasa ano yun, sa True Life. Di ba, Kuya Mike? Naalala mo yung kay Pastor Tony? Lahat Yes ng po, mga oo. curses of your generations na yung mga galing sa mga ninuno mo, pwede mo yan i-cut para hindi na sumunod. Kasi di ba sabi nga nila yung sin nila, generation to generation. Yan, Yes po. kinakat yan. Yun ang sagot. Actually, Okay. to add doon sa sinabi ni Ate Mona, kasi nung ewan ko lang ngayon ha kung meron sa atin, pero during Pastor Tony's time, nag-ano siya, nagpe-perform siya ng tinatawag natin na deliverance, yung para Yes. personalya. He did that to me and John. Sabay kami nung dalawa ni John. Yeah, that's So, true. yun yung isang maganda doon. Sa main meron din nun. If wala sa atin, sa main meron. Pwedeng i-cut. At saka Okay po. halimbawa ang ninuno mo ay mamatay tao, hindi ibig sabihin yung susunod na generation ay mamamatay tao din. Diba? Hindi wala sa vocabulary ni God. Diba? That's true. Hindi niya sabihin, we are created ni God individually. Diba? Individually. Free will. Meron tayong sariling pag-iisip, Free will. free will,